Magandang gabi po sa kanilang lahat. Alam niyo, lahat kami masaya kasi dumating kayo. Lahat kami ngayon nararamdaman kayo. At sana itong pagtitipon natin dito, nararamdaman niyo rin kami. Yes! Kami pong lahat umaabot sa inyo. At alam naman namin, kagaya ng sinabi ko, nararamdaman namin kayo. Siguro naman hindi nyo kami pababayaan. Never! Siguro naman lahat tayo Duterte forever. Yes! Siguro naman lahat tayo, suportado natin lahat ang PDP. Correct! Parang humina doon Suportado natin lahat ang PDP. Correct! Galing sa puso yan. Yes! Alam niyo po, ako ngayon lang ako tatakbo bilang senador. Pero itong laban na to, napakasikip sa akin, napakasikip kay Jimmy, napakasikip kay JB Hinlo, napakasikip kay Raul Lambino. Maluwag ang laban ni Senator Bato at ni Senator Bongo. Alam ko naman alam natin lahat, mananalo sila, di ba? Yes! Alam nga ba pabayaan nyo? Ramdam ko ang pagmamahal nyo sa kanila. Tama po ba ako? Mahal nyo si Senator Bato, mahal nyo si Senator Bongo. Tama po ba ako? Yes! Paano naman kami ni Jimmy? Ay, mahal na mahal! Walang iwanan! Duterte, line up lang. Yes! Ay nako, busog na ako dyan sa puso ko at kay Jimmy, at kay Senator Bato, at kay Senator Bongo. Sa inyo po lahat, hindi ho politika tong ano ko ngayon sa inyo. Gusto ko lang kayong batiin ng isang maligayang Pasko at nagiging bagong taon. Pero pagkatapos po ng Pasko at maligong bagong taon, tulungan nyo na kami. Yes! Huwag nyo na kayong pabayaan. Pwede po ba? Yes! Alam niyo po, pati yung mga OFW natin sa iba't ibang bansa, kung maaari po, tulungan nyo na kami. Pwede po ba yun? Yes! Pwede po ba yun? Yes! Ang dami hong problema ngayon ng ating bansa. Dahil yung mga mga sakim, yung mga tiga-crocodile farm sa Diyan lang sa sa tabi-tabi. Manila Zoo. Nakikita at nararamdaman nyo, nakikita nyo kung ano nangyayari sa bansa natin. Kaya tandaan nyo, dapat lang talaga straight PDP. Yes! Wala na po tayong gagawin kundi straight PDP. Kailangan maprotektahan natin ang ating bansa. Kailangan po maprotektahan natin ang mga Pilipino, ang ating mga kapatid na Pilipino. Sa inyo po lahat, ako si Philip Salvador, tandaan nyo to, hindi ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer. Ako isa lamang artista. Pero ako po yung artista, magiging epektibong maglingkod at magservisyo sa kapwa natin. Magandang gabi po sa inyong lahat at muli, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Yes! Yeah, pala po natin, Mr. Epektibo, Philip Salvador. Bakit kinabahan ako? Ba't nilagyan ng issue dito? May iiyak ba? Umiiyak kanina si Jimmy. Napigilan na lang. Ngayon naman ang magsasalita. Atty. Jimmy Bondo. Yes! Maligayang Pasko sa inyo lahat. Sabi ni Senator Ripe, hindi raw political to. Ang sabi ko naman, political to. Alam niyo po, kahit nagbibiro kayo yung sinabi na binigyan ako ng tissue dahil naiiyak. Ito walang biro Yung isang araw, walang drama to. Naiyak ho ako sa balita. No joke. Kwento ko sa inyo kung bakit. Sa lahat ho ng tumatakbo dito, ako po siguro, and I wear this with the badge of honor, ako yung pinaka-ordinaryo
tao, in a sense, no? Lahat naman kami pumunta. Ordinaryong tao po ako, wala kaming makinarya, wala akong pera. Pero pag pinapanood ko si Senator Bato, si Senator Go sa hearing, hindi namin to pinag-usapan ha, pero nararamdaman ko po yung frustration nila. Yung kakulangan nila ng kakampi Yes. doon. Correct. Damang-dama ko po yung pagkakabaliktad ng mga Duterte principles. Buti sana kung nabawasan lang. Naiyak talaga ako. Pero ang kinakukulo po talaga ng dugo ko, alam ko, kayo din. Yung kawalang hiyaan dun sa budget. Yes, sobra. Hindi ko po talaga makaya kung lumapit ako kay Senator Bato. Boss, makakalusot ba talaga to? For me, it's absurd, no, unreal, na may makakalusot talagang ganito. Na may mga, sabi nga ni Attorney Trixie, may mga unconstitutional na labag na po sa Constitution. Ayaw nila baguhin yung Constitution pero pilit naman nilang nilalabag. Kaya I'm very glad na nandito po kayo ngayon. Dahil hindi ko po alam sa aking mga kasama, pero ako po, kayo lang ang pag-asa ko. Kayo lang. Kayo lang. Naniniwala ako by God's grace Amen. and by the Holy Spirit, makakapasok ang PDP lang. Yes. Naniniwala ako. Straight yan. Alam ko po na pinagtudusa tayo paminsan ng tadhana at ng Panginoon para may matutunan tayo. Pero naniniwala po ako na pagdating ng eleksyon, babalik ta rin ng Panginoon Yes. yung nangyayari. Naniniwala ako. Hindi pwede tumagal ko. It's too much against the law and against the law of God. Naniniwala ako. Kaya I'm glad nandito kayo. Nandito yung mga pinakasikat na mga vloggers, pinaka-influential. Yes. Your voice matters. Your support matters. Kailangan po namin kayo. Lalo na po yung mga maliliit na tao. Kaya Merry Christmas po. Mag-enjoy lang po kayo sa aming humble na lugar. Magsasalita pa si Senator Bato at Senator Go. Ako po, advance na pasasalamat po sa inyong suporta sa mga taong katulad. Thank you. God bless you. Come, Holy Spirit. Amen. Thank you. Maraming salamat, Attorney. Ayan. So, next. Kaya mo po, ako na ang host. Okay. Okay. Ayun naman po ang magsasalita. Isa sa pinakamatapang sa Senado. Itaga nyo sa bato. Senator De La Rosa, hindi tatalikod sa mga Duterte. Yes. Thank you, Brad. Maiyak ako. Ito. Yan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Atty. Jimmy for hosting us here. Thank you, Jim. Thank you. At sa inyong lahat, thank you for coming over. At, alam nyo, sa sitwasyon ngayon, kami na mga we already consider ourselves as the dominant opposition party of the Philippines right now. Believe it or not, that's nakikita man niyo kung ano nangyari. So, ang sitwasyon namin ngayon is that wala kaming venue, wala kaming host in our campaign sorties. Kung magkakaroon kami ng campaign sorties, wala kaming, lahat ng mga local chief executives or mga ordinaryong mga politiko sa mga probinsya. Kung makita mo o kaya magtitig sa'yo, sabi nila, Sir, pasensya na kayo ha. Hindi ko kayo maimbitahan dito sa aming anniversary kondisyon namin o sa aming pista dahil baka pag-initan kami, Sir, ng Malacanang at baka masuspend na naman kami kasi ang dami na pinag-suspend dyan na nakikita nila na hindi sa kanila. Kaya sana intindihin ng ninyo, Sir, yung aming sitwasyon. Basta ang importante, Sir,
nasa puso namin kayo. So, yan ang karamihan ng mga local chief executive. May nagsasabi, marami nagsasabi na gano'n. So, kami naman, sabi ko nga kay Paring Ipe, is not guerrilla warfare ang gagawin natin sa kampanya. Pare, di ba? Si Paring Ipe, umiikot na walang stop, walang kahit ano-ano. Nagpipicture sa kanya kung sino lang ma-upload niya na tao dyan sa gilid na mag-picture. Totoo yan, totoo yan. Guerrilla Yes. warfare talaga ito. Pero itong guerrilla warfare namin ay para itong insurgency. Ang guerrilla, hindi nabubuhay kung walang support system. Diba? Parang isda pa. Ang isda, pag nasa loob ng aquarium na may tubig, isda kami, nabubuhay. Pero pag tanggalan mo ng tubig, mamamatay ang isda. So, sa ngayon, kami mga pinipilaban candidates ay kami ang isda at ang tubig namin ay kayo. Kayo mga vlogger na naniniwala sa amin. Yes. Sa aming pinaglalaban. Kasi wala man talaga, sabihin natin talaga namin, forever to triumph, it takes good men to do nothing. Yes. They're not claiming to be the good men. Sometimes medyo masama rin tayo, minsan. Pero compared to others, sa sobra na talaga, ay good men na rin kami kung ikumpara sa iba na sobra na talaga. Makikita mo talaga. Like for example, sinayit ni Atty. Jamie Bundok, yung pundo. Kaya nga kami ni Senator Bungo, yung budget ngayon, hindi talaga kami pumirma. Hindi kami pumirma sa BICAM report. Why? The opening of the budget, the BICAM, opening, nag-iusap na ako, nag-manifest ako doon, na sana, before we sign the BICAM report, please give us ample time to read everything, to scrutinize everything, because we have already lessons learned in the from last year's budget, kung saan, para kami tanga, pumirma kami doon, tapos paglabas ng GAA, yun, sinaksakan ko na ng mga congressman ng katakot-takot na akap. Tapos yung akap na yun, tatanong ka, ano yung akap? Hindi namin alam. Tapos ginawa pa kami tanga ng mga congressman, kawanan pa kami. Pumirma kayo sa BICAM report, tapos hindi nyo alam ang akap. So, sabi ko nga, lessons learned namin yun para hindi kami gawing tanga. Sabi ko, forgive me my word, sabi ko, this is bicameral conference committee hearing, but nagamit ko yung salita na para hindi kami magmukhang tanga. Please give us ample time. Kapag yung ko. So, during the closing, andun kami sa closing ng BICAM, ayun na, pinapapirma na kami ng BICAM report. Nahanap namin yung, bakit hindi ko binigyan ng kopya para mabasa namin? Wala bang binigay. So wala, hindi kami pumirma. So, ang dami talagang mga kababalagan na nangyayari. Kaya kami, si Senator Bungo, si Senator Robin Hood Padilla, sa Senado ay hirap kami kahit nasabihin namin, maglulupasay kami dyan sa kaka-object sa ano mang ipipapasa nila na batas or whatever, wala kami magawa. Dahil 3 boses lang kami at numbers game. In a democracy, majority wins. And that's what we practice in Congress. Kahit maglulupasay kami doon ng objection, wala mangyari. So, that is why we are appealing to you to please help our party mates, Philip Salvador, Atty. Jamie Bundok, si Atty. Lambino, Atty. JB Hinlo, saka si Atty. Marcolita. Yes. Sama natin dahil adapted namin yun sa partido. Kung madagdagan kami ng numbers, goodbye their dreams of impeaching BP Sara in the next election. Yes! Hindi mo talaga. Vote straight. Bakit nila kami ni Senator Bungo Dinidimulis?
Isipin mo, kabait-bait na tao na ito. Sabihin ng Quadcom na nasa likuran daw siya ng drug trade. Ay, pusang maniwala kayo mukha ni Senator Bongo. Kaya na gumawa ng droga na negosyo. Sobra talaga. Kaya, pilit nila kami demolish para matanggal kaming dalawa dyan para sa next Congress kung wala ng, hindi mo masabing, mawala ng konsensya. Mawala ng konsensya dyan pag mawala kami. I tell you, habang andyan kami, andyan yung konsensya. Kung konsensyahin namin yung mga colleagues namin sa Senado na magpapabili, kung meron magbuhibili, yun ang aking yan ang magiging papel namin. Kaya, hirap kami sa social media dahil kontrolado na nila yung mainstream media, kontrolado na nila. Ang hirap talaga magpalabas ng yung saloobin na sana free flowing ang distribution ng inyong information. Pero wala, hirap kami. So kayo ang pag-asa namin ng social media. Sana andyan kayo palagi. Sabayan nyo kami sa laban namin ngayon. Yes, walang iwanan. Sana sabayan nyo kami, huwag nyo kaming iwan. Dahil napakalaki ang papel ng social media sa panahon na ito. Ay talagang pilit nilang dina-downplay palagi. Pag sinabi, ano ba ang pinaka-number one na medium para to reach out to the greater public, to the whole public. Palagi na sinasabi, TV pa rin daw. Yung mainstream media, yan daw talaga, dapat yan ka mag-invest. Yan ka daw mag-invest. Kasi ayaw talaga nilang tanggapin ang katotohanan na tinatalo na sila ngayon ng social media. Correct? Yes. Correct. Dahil sa social media, free-flowing yung bakbakan dyan eh. Non-stop. Walang boss, walang edit. Oo. So, yun lang. Hindi ko na masyadong tataasan pa yung aking pananalita. I just would like to greet everyone. Merry Christmas. Kahit na alam natin, hirap yung Christmas natin. Yes. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Gamitin ninyo itong Christmas para sumaya kayo. Kahit nalukuhin na yung sarili ninyo. Para lang sumaya kayo. Wala namang. Talo tayo. Kung tayo'y Christmas, hindi tayo masaya. Kailangan Christmas. Masaya talaga tayo lahat. Kondisyon natin. Kung yung mga survey firm dyan na nagsusurvey na kami ni Senator Bongo, pilit na binababa, nilalagay sa mga ilalim, kung kasamahan natin, ilagay sa baba ng gusto, sabi natin, mind conditioning, bakit sila ba marunong na mind conditioning? You also condition your mind to be happy during this Christmas season. Yan ang gawin natin. Yun lang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Teka lang, bago lang may sabihin si Kaipe at tumuloy yung programa, gusto ko lang po magpasalamat kay Philip Salvador kasi siya po ang nagpakain ngayong gabi. Wow! Sabi ko yung Benyo Bangka, pero si Ben, kasi baka ayoko na kahit maliit na maling information pa rin. Okay Salamat na sa po. akin. Okay. Umorder ka pa. Order pa kayo, okay na. Salamat, Senator Bato. Salamat at nanggaling lahat sa puso mo, lahat ng sinabi mo. Totoo lahat ang sinasabi na nasa table na to. Alam nyo, kailangan kayo. Kailangan kayo ng ating bansa ngayon. Lalo na sa nangyayari ngayon. Alam naman po natin lahat kung ano-anong kabulastugan na nangyayari. So, nandyan po kayo. Pagtanggol nyo naman ang ating bansa din. Kailangan po namin kayo talaga. Kailangan po kayo ng ating bansa. Mahal naman natin lahat ang ating bansang Pilipinas. Hindi po ba? So ngayon po, ang huli magsasalita,
ay ang binansagan ng sambayanang Pilipinong Mr. Malasakit. Ito pong taong ito, senador natin, ang tanging bisyo lang nito ay ang magserbisyo. Ang aking best friend, Senator Bongo. Magandang gabi po si Pasensya na medyo sakit lang yung ano ko. Kuto-kuto sa Bisaya. Galing pa po ako ng opisina kanina, kasama kami. Galing po ako ng Batangas, San Jose, sa inauguration ng Super Health Center. Pumunta rin ako sa Tondo, sa mga nasunugan kanina at tanghali. Senado naman. Yan man po ang aking pinangako sa Pilipino. At yan lang po pwede kong ipagmalaki sa Pilipino ang aking pagsiservisyo. Wala na pong iba. Kung ano yung natutunan ko dati kay Tatay Digong, yun lang po ang ginagawa ko. Sa servisyo lang, gawin mo lang yung tama. At hindi ka magkakamali. At yan po yung patuloy kong ginagawa sa ngayon. At kanina may lumapit kasi papasok ako, nagpapasalamat sa mga tulong, si ma'am kanina, natulungan daw siya. Sabi ko, huwag kang magpasalamat sa akin. Sa totoo lang, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Magtatrabaho naman po ako para sa Pilipino. Hindi po ako politiko. Sa totoo lang, hindi po ako politiko. Hindi niyo ako marinig na mangangako sa inyo na gagawin ko to bagay na to. Gagawin ko lang po ang aking trabaho. Sa totoo lang, hindi ako politiko kaya nadudumihan ako sa politika. Napaka-dumi ng politika. Sobrang dumi ng politika, ako po'y nasusuka. Kaya kung makakalabas ka lang sa politika, lalabas na po ako. Kaya kayo po ang nagbibigay lakas sa akin na ipagpatuloy po. Kasi kung susuko tayo, mas lalo tayong aapihin. So, importante yan dito, magtulungan tayo. At kayo po ang pag-asa dahil kayo po yung nakakapagdala ng mga balita na sa kaalaman ng taong bayan. Yung totoo lang po. Wala po akong hilingin sa inyo. Sabihin nyo lang po yung totoo. Huwag yung invento. Kung ano lang yung totoo at malalaman ng mga kababayan natin. At tama yung sinabi ni Senator Bato kanina, kailangan namin ng inyong tulong ngayon. At tatanawin po namin malaking utang na loob yan. At we should win. Mananalo dapat tayo ngayong eleksyon nito. At huwag niyo pong kalimutan, ang aking mga kasama, of course, si Senator Bato, katabi ko yan. Kasama kami, hindi lang sa Senado, noon pa sa Davao. Kilala na po kami since 2001, 23 years na po kaming magkakilala. At of course, si Ipe, 2003, marati po yan sa Davao. Dahil gusto niya pong gawing pelikula yung buhay ni former Mayor, then Mayor Rodrigo Duterte. Pero hindi niya talaga napilit dahil ayaw ni Mayor. Kinikilabutan siya na isa pelikula yung buhay niya. Alam niyo po, sa kakabalik niya ng Davao, nakapag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Hindi ko totoo yan. Kaya mag-ingat po kayo sa Ikaw talaga. Mabait po yan si... Hindi na maniwala ang mga tao sa akin. Mabait po yan si Philip Salvador. At saka kung ang tawag niyo sa akin ang Mr. Malasakit, ang bisyo ko yung magserbisyo, may pangalan na kami ni Robin sa kanya. Kasi Ipe yung pangalan niya, di ba? So, binansagan siya kayo Mr. Epektibo. So, sabi niya, Mr. Epektibo ko. So, may nagtanong, kung ako Mr. Malasakit, bisyo magserbisyo, siya si Mr. Epektibo, ano ang kanyang bisyo? Alam nyo, sige na, talagang dito na tayo, no? Nung kabataan ko, totoo yan. Totoo yan, nung kabataan ko. Eh, lahat naman ho tayo pinagdadaanan natin sa nung ating kabataan. Inaamin ko ho yan kasi naging marupok ako noon. Pero ngayon, good boy na ho. Yes. At sinasamahan ko lang ho, mga good boys.
Yan lang ho mga sinasamahan. Itaga mo sa bato, ha? Itaga nyo sa bato. Good boy talaga. Yes! Bato. Itaga nyo sa bato. Hindi kayo iiwanan ni Senator Bato. Paglalaban kayo. Itaga nyo sa bato. Kaming apat kasama nyo hanggang dulo. Yes! Mr. Efectivo, Philip Salvador. Of course, huwag niyo rin po kalimutan si Atty. Jimmy Bundok. Siya yung isa sa mga unang naghikayat kay former President Duterte na tumakbo. Sila yung kumanta ng takbo. Ayaw na nga tumakbo. Nagkanta pa rin sila ng takbo na kaya tumakbo tuloy. That was October 2015. Pumunta sila ng Davao. Actually, tapos na yung filing. Eh ako, nag-suggest lang po ako na mag-file lang po ng substitution without assurance na magpa-file. Pero the rest is history. Walang drama po yun. Nag-unfold po yun. At ang Pilipino naman po ang nakikinabang. Kaya po ako nalulungkot minsan na makarinig na sinisisi si Tatay Digong sa mga ganito. Eh sa totoo lang po, sabi ko nga, di ba, ang Pilipino po ang nakinabang sa ginawa niya. Yes! Para po yun sa kinabukasan ng ating mga anak, yung sakripisyo ginawa po niya para sa ating ngayon. Palakpakan naman po natin si Tatay Digong. Of course, ngayon yung si Atty. Jimmy Bundok, matalino po ito, naging abogado po siya sa pagtatrabaho niya, nagsikap po siya na maging abogado. I'm happy for Jimmy. Proud po ako dahil nahirap maging abogado. Anak ko lang po, happy lang ako dahil nung Friday, meron po akong anak. Yes! CPA lawyer na po, yung aking anak. Naging summa cum laude sa Lasal, naging top 3 sa accountancy. Ngayon naman, valedictorian sa Ateneo College of Law. So may CPA lawyer na po ako. Proud lang po ako. Yes! Congrats po! Pero walang hiling sa politika. Yun lang. Tama naman siya. Dumi ng politika. Minsan pag sa sobrang dumi ng politika, masusuka ka talaga. Sobrang nasusuka. Ako, ganun talaga ako. Dahil hindi po ako politiko. So, tulungan niyo po yung mga kasamahan ko, please. Senator Bato, si Ipe, si Atty. Jimmy, Atty. Raul Lambino, Atty. JB Hillo, sila, Atty. Marcoleta. Tulungan po natin lahat. Yung team Duterte po. Kahit unahin niyo po sila. Basta importante po, dumami po yung mga kasamahan namin sa Senado. Yes! Importante muna numero, nadami po yung mga kasamahan namin sa Senado. Tama, sabi ni Senator Bato, numbers game po yan. Kahit anong pagsasabi mo dyan, pagdating sa botohan, ay talo ka talaga. Pero totoo yung sinabi ni Senator Bato, hindi po kami pumirma sa BICAM. Ako mismo, hindi talaga ako nag-attend. Hindi talaga ako pumunta doon. Dahil nalungkot po ako na zero ang budget ng PhilHealth. Alam nyo ba na isa yan sa pinaglaban ko? Nagkaroon na po ako ng 10 hearings sa Senado. First 5 hearings tungkol sa health emergency allowances. Dahil maraming nagreklamo sa opisina ko na hindi pa nababayaran ang HEA. Services rendered na ito, hero ng pandemya. Sila yung nagpawis, nagpagod, nagsakripisyo sa panahon ng pandemya. Hindi pa nababayaran ang kanilang HEA, health emergency allowances. So sa ating pagpupursige, nabayaran sila ngayon, na-release yung 27 billion, ongoing yung pagbabayad. So sa hearing ko, pagdating ng 6th hearing, kasi nagtaka po kami, bakit na kinuha yung excess fund ng PhilHealth na 89 billion. Yung pala sobra yung pondo nila, meron silang reserve fund, excess fund. So sabi ko, bakit yun naman kukunin ng National Treasury? Saan gagamitin? Para sa akin, PhilHealth po yun. Health nga, di ba? Sa totoo lang, ang dami po naghihingalong pasyente. Hindi makalabas sa ospital, ayaw magpa-ospital dahil sa takot sa babayarin sa ospital. Totoo po yan. Tapos, kukunin lang po yung kanilang excess fund. Ngayon, pagkuha ng excess fund, buti na lang, salamat sa Supreme Court, nag-TRO sila, pero 29 billion na lang po pinigilan nila kasi yung 60 billion, kinuha na talaga ng National Treasury. Kasi andyan po yung reserve fund nila ng 500 billion. So, naka 5 hearings po ako. Sabi ko sa PhilHealth, sobra-sobra ang pondo ninyo. Sana naman, dagdagan nyo yung benepisyo ninyo. So, meron po akong pinakomit sa kanila.
tinanggal na nila itong single period of confinement policy. Ano po ito? Bawal tanggalin, bawal kang magpa-admit ng 2 beses sa isang sakit. Kalukuhan naman yan. Halimbawa, ikaw bang nagka-bleeding ka, pneumonia ka, sabi ng PhilHealth, bawal i-cover within 90 days sa pangalawang beses. Kalukuhan yun. Tinanggal na nila September 30. Ngayon, nangako sila, isasama na nila yung dental services, check-up sa mata, salamin. Salamat. Ngayon, sabi nila, tatanggalin na rin po nila ito pong 24-hour confinement policy. Ano po ito? Kailangan mo magpa-admit ng 24 hours bago i-cover ng PhilHealth. Ba't hindi mo lang pagbili ng gamot? Ba't kailangan mo pang ipa-admit ka pa ng 24 hours? Sayang naman yung pambayad sa kwarto, di ba? So marami silang polisiya na dapat nilang ayusin. Dapat i-update nila. At sa ating pagpupursige, yun naman po ang kanilang ginagawa. Nalungkot lang po ako, paano nila expand yung benefit packages? Paano nila increase yung mga case rates nila na pinangako nila? Kung zero naman po. Tayo, kaltas sa sahod natin. Meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte. Nagkasakit siya, 4 million ang billing niya, ang kinaltas ng PhilHealth, 26,000. Na-admit siya muli, 6 million. Kinaltas ng PhilHealth, 29,000. Ang nakuha lang niya sa PhilHealth, 56,000 out of 10 million. Namatay na siya, nagkasakit pa siya. Ang sakit nito, ang nakalta sa sweldo niya, 200,000. Ang binigay ng PhilHealth na benefits, 57,000. Lugi pa, namatay pa siya. So dapat po ayusin niyo po inyong pamamalakad sa PhilHealth. Nalulungkot lang po ako dahil paano nga nila implement itong dapat nilang implement kung zero ang budget nila. Ayun, tanong dyan, saan napunta? Bakit siniro sila? Dapat po, PhilHealth para po sa health. At nasa batas po, nasa syntax law, na ang pera po ng kinolekta noong 2023, gagamitin po dapat sa universal healthcare. Yan po ang PhilHealth. So, patuloy po ang aming pagdidinig sa darating na Miyerkules. Monthly naman po yung hearing namin dyan sa Senado, sa Committee on Health. Dahil sa health emergency allowances at ito po sa PhilHealth. So, marami pang dapat na gawin. Ako naman, tahimik lang po ako nagtatrabaho. Hindi po ako yung tipong palaaway, pero nagsiservisyo lang po ako. At kailangan ko nagsasalita naman po ako para sa Pilipino. Lalo-lalo na po, karapatan na po ng Pilipino yan. Lalong-lalo na po sa kalusugan. The more we should invest sa ating healthcare system, health is wealth po. Ang pera ng health ay dapat mapunta po sa health. Dahil maraming mga kababayan, kaya naisipan ko ay malasakit center noon. Dahil yung mga kababayan natin naghihingi ng tulong kahit sa ahensya, pumipila na madaling araw dyan sa tabi, nag-aantay para lang po makahingi ng tulong. Ba't mo pahirapan ng Pilipino? Pera po yan ng Pilipino. Dapat po ibalik sa kanila. Diyan po nag-umpisa yung Malasakit Center. Diyan ko po naisipan. Asahan niyo yung mga proyektong isinusulong ko as chairman ng health. Malasakit Center, Super Health Center, Regional Specialty Center. Patas na po yan na sinulong rin po natin. Sports naman po. Isang paraan po na labanan natin ang illegal na droga. Kami ni Senator Bato, galit kami sa illegal na droga. Pagtaka yung mga bilang bibitaw na sobrang galit namin sa droga noon pa. Bata pa kami, galit na kami sa droga. Kaya wala namang maniniwala ang Pilipino. Hindi maniniwala na ngayon naman as chairman sa sports, gusto kong labanan ng illegal na droga. Through sports naman po ito. Proud lang ako bilang chairman ng sports. 2019, umpisa po ako naging chairman ng sports. Naka first ever gold tayo sa Tokyo Olympics. Ngayon naman sa 2024 Paris Olympics, dalawang gold po tayo. Chairman po ako ng sports for 5 years po. Suportahan po natin ang ating mga proto. At chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Kaya sa mga kabataan, please, aral lang po kayo. Yan po, puhunan natin, edukasyon. At wala na pong iba. So, salamat po sa inyong suporta. Malaking bagay po ang inyong suporta at tiwala. Kayo po yung pag-asa namin dito sa ngayon. Hindi na po sa amin bilang kami lang po yung mga kandidato ngayon dito sa national.
pati na rin po sa mga pamilya Duterte. So, salamat sa inyong suporta sa pamilya Duterte. Wala naman po kami rito kung di po dahil din po sa kay Tatay Digo. So, salamat po muli. Asahan nyo, bukas ang aking opisina para sa inyong lahat. Wala po akong piling tao. Kilala nyo po, bukas yung aking opisina. Pagpasok nyo sa opisina ko, puno. Kaya lumalabas na yung tao dahil sa sobrang puno. Kanina, nakita ko nga yung iba sila, Andre, kanina pagsilip, daming tao, lumabas na lang siya. Kasi yung opisina ko talaga, literally, bukas talaga. Hindi ko sinasara yan. Yan ang opisinang bukas parati. Salamat sa mga vloggers. Kadalasan sa inyo, 2015, nandiyan na. Sila Sahad, nandiyan na yan noon pa. Kayo, yung mga nasa Cebu, yung ma'am, ito, mga OFW pala. Sa mga nakikinig ng OFW, alam niyo yung Department of Migrant Workers, kukunti lang kami nakipaglaban noon, ayaw nila. Alam mo, talagang pinaglaban ko po yan na magkaroon kayo ng sariling departamento, yung Department of Migrant Workers. Meron na kayong, noon kasi nananawagan sa radyo, television, sa Facebook, ang mga kababayan natin. Kawawa ako mismo Dahil malapit ako sa OFWs, yung mga kababayan natin na kulong doon sa Bahrain, na tulungan natin maka-uwi, yung si Roderick Aguinaldo, talaga nag-appeal yun, hanggang naka-uwi, na-commute, yung sentence na naka-uwi po rito. Mahal ko po ang ating mga OFWs at ang hirap magtrabaho sa abroad. Ang hirap mapalayo sa ating pamilya. Alam ko mas nanaisin nyo pong manirahan na lang po dito kasama ang pamilya. Ikli-ikli ng buhay natin tapos mapapalayo ka pa sa pamilya. Pero kailangan po nila magtrabaho sa abroad. Kaya bigyan po natin ng importansya ang ating mga modern day heroes, ang ating mga OFWs. Salamat. Yung mga pamilya po ng OFWs, huwag kayong mag-alala po. Sa abot ng aking makakaya, bukas po ang aking opisina sa inyo. Lapitan nyo lang po yung mga kasamahan natin dito. Magkatulungan lang po tayo. Gusto ko rin po i-share sa inyo bilang senador, dami na rin po tayong batas na naipasa. I authored 15 laws, 85 principally sponsored 85 laws, upgrading hospitals, at yung co-authored, mga 100 plus na rin po. Saka wala po akong absent sa Senado, hindi po ako nag-absent. Makikita nyo na dito ako ngayon sa dulo ng Pilipinas, pero andyan pa rin po ako. Dahil bisyo ko talaga magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. At yung meron pang bagong batas ngayon, yung Ligtas Pinoy Centers, ako po ang principal author nun, yung evacuation center. Sa kaikot ko sa buong Pilipinas, di ba, bagyo, baha, walang evacuation center na maayos. Ang nagagamit yung mga eskwelahan, nagagamit yung mga gym, naantala yung pag-aaral. Ngayon po, finally, meron ng batas ngayon. Ito pong Ligtas Pinoy Centers Act or establishing evacuation centers sa mga syudad at munisipyo. Sana yan ang bigyan ng prioridad. Kesa naman po sa mga proyektong walang importansya. Ito may evacuation center, mapapakinabangan. Komportable, makahiga yung mga kababayan natin habang nag-aantay na makauwi sa kanilang bahay para maiwasan po yung pagkasakit. Basta unahin ko po parati yung mga pro-poor programs po para sa mga kababayan nating mahirap. Health, sports, sa youth, sa mga kabataan, education, and of course, ating mga farmers, food security, trabaho po ang unahin ko. Tulungan nyo lang po muna ang mga kasama natin. Mas marami kami, mas marami po mga katulong. Pero bago yan, salamat sa lahat ng mga vloggers na dito. Sa lahat sa inyo. Ma'am, salamat po sa inyo lahat po. Thank you very much sa inyo. Tiwala. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa inyo lahat. Merry Christmas and Merry Christmas at Happy Healthy New Year. Kalusugan po ng bawat Pilipino. Thank you very much po sa inyong support. Alright, thank you so much, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Philip, and Senator Jimmy. Now, let's hear from kung anong response ng ating mga kasamahan.
kung ano man yung message sa kanila of support. Nakasulat sa akin dito from Andre. From OFW, si Ma'am Tita Warpies. Ito na lang, wireless. Ito na, wireless na lang. Oo. Ayan. 2 to 3 minutes lang para hindi masyadong mahaba. Marami kayong magkasalita. Concern ko lang sa mga family ng mga OFWs kasi marami akong sa kasamahan ko sa grupo mismo. May mga anak sila dito sa Pilipinas na nagkasakit. Yung isa may cancer. So, hindi na nila alam, lalo na ngayon itong bagong progress na kinuha nila yung budget sa PhilHealth. So, ano na lang gagawin namin? So kaya nga, inaano ko si Senator Bongbong today na paano na lang. Sabi naman niya, walang pagbabago, talagang tutulong siya. So salamat sir.